Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-425 na kabanata, Paghahanda. Alam ni Mr. Cartwright na hindi ganap na kasalanan ng kanyang anak ang lahat ng nangyari. Masyado siyang naging abala upang mabigyang pansin si Lance, at napakarami na ang nakalampas sa kanyang paningin. Ngunit alam din niyang magiging delikado para kay Lance kung patuloy pa niyang iinisin si Alex. Isa itong nakakatakot na tao, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang makipaglaban, kundi dahil sa kanyang talino at karunungan. Hindi maraming tao ang kinatatakutan ni Mr. Cartwright, pero ngayong naranasan niya ito, lubos niyang naunawaan na si Alex ay isa sa mga taong kailangang pag-ingatan. Matagal na nakatayo si Lance sa harap ng gate matapos umalis ang kanyang ama, nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari. Sa kabila ng lahat ng kalokohang ginagawa niya sa eskwela, malaki pa rin ang respeto niya sa kanyang ama. Alam niyang kailangan niyang sundin ito, kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit tila may takot si Alex sa ama niya, o baka ang kabaligtaran. Bumalik siya sa klase na may pakiramdam ng pagsuko. Lumapit agad ang ibang estudyante sa kanya, gustong malaman kung bakit biglang dumating ang kanyang ama sa paaralan, at kung ano ang pinag-usapan nila ni Mr. Ambrose. Sa una, pinatulan niya ang tanong, pero kalaunan ay nainis din. Kaya naglabas siya ng anunsyo. Hindi na ako makikialam. Kung gusto niyo makigulo kay Mr. Ambrose, kayo na lang. Huwag niyo akong idamay. Hindi ko na kaya to. Ayoko na makisali sa gulo. Narinig ni Eric ang kanyang sinabi at hindi natuwa. Halata sa kanyang mukha ang pagkainis, isa si Lance sa mga paborito niyang kakampi. Ngunit bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na boses ang narinig sa kabilang linya. Ang usapan ay usapan. May utang ka sa akin, kaibigan, sabi ng tinig. Boss, huwag kang mag-alala, sagot ni Eric. Isasama ko ang ilang kaklase ko mamaya. Pagkatapos nun, pwede na nating pag-usapan yung tungkol sa punong duro. Dalhin mo muna yung mga babae. Pagkatapos, saka natin pag-usapan ang lahat. Yan lang. At naputol ang tawag. Nagsimula na muli ang klase. Ang buong silid ay biglang naging tahimik at parang pawang mga mababait na puting ang mga estudyante. Isang malaking kabaligtaran mula sa mga tuso at walang pakialam na mga batang una niyang nakilala. Luminga si Alex sa buong silid, at napakunot ang noo. Magulo ang kwartong ito, aniya. Maglilinis tayo. Bukas ay magkakaroon tayo ng pagpupulong ng mga magulang. Kailangang dumalo ang lahat ng magulang ninyo. Yan lang. At lumabas na siya ng silid. Agad na nag-ingay ang buong klase. Kinabahan sila sa mismong ideya pa lang ng pagpupulong ng mga magulang, ngunit sa hindi inaasahang dahilan, may kaunting pananabik din. Agad silang kumilos, naghanap ng wallis, basahan, at mop. Naglinis silang lahat na parang mga masanuring bata, sabik na patunayan na kaya nilang ayusin ang kanilang silid-aralan. Habang naglilinis ang klase, may isang estudyanteng nagbuntong hininga. Iniisip ko kung makakatulong ba ang malinis na silid para mapagtakpan yung sasabihin ni Mr. Ambrose sa mga magulang natin, bulong niya. Inaayos ko pa nga yung report card ko. Lahat ng grado na pinakita ko sa magulang ko, peke. Kapag nalaman nila, patay ako. Wala pa ni isang magulang sa kanila ang nakabisita sa paaralan noon. Kaya nang dumating ang ama ni Lance ng araw na yon, lahat ay gulat na gulat. At ngayong may posibilidad na talaga silang puntahan ng mga magulang nila, naging kabado ang buong klase tungkol sa kanilang kinabukasan. Pero si Eric, tumangging madala sa takot ng iba. Hindi tayo mga bata, mariin niyang sabi. Hindi niya pwedeng gamitin ang mga magulang natin para takutin tayo. Mamaya kakausapin ko si boss. Alam niya kung anong dapat gawin. Bagamat wala pa isang linggo si Alex sa paaralan, tila ba nabaligtad na ang buong klase. Para kay Eric, parang sinasakop sila ng isang bagong puwersa.
Hindi niya maintindihan kung paano mabilis nagbago ang mga kasama niya. Samantala, si Billy ay walang kaalam-alam na sineseryoso ng klase 6 ang anunsyo ni Alex. Hindi man lang siya nag-alala, sigurado siyang walang tsansa si Alex na magtagumpay. Sa lahat ng taon niya sa Oak Ridge, wala pa ni isang guro ang nakapagpapunta ng mga magulang ng klase 6 sa isang pulong. Hindi rin niya moari kung anong nangyari kay Mr. Cartwright, pero itinuturing niya itong tsamba lamang. Dahil lang nakuha ni Alex ang isang magulang, hindi ibig sabihin na makukuha niya silang lahat, bulong ni Billy sa sarili. At kung isang abala at importanteng tao tulad ni Mr. Cartwright ay nakarating ng araw na iyon, imposible na makarating ito sa susunod na araw. Hindi niya akalaing mauulit ito. Lalo pat hindi man lang nagpakita ng tamang paggalang si Alex sa miyembro ng konseho. Siguradong hindi na ito babalik. Itinago ni Billy ang detalye ng walang galang na pagtanggap ni Alex kay Mr. Cartwright sa likod ng kanyang isip, isang armas na maaari niyang gamitin laban sa guro kapag kailangan. Ngunit anuman ang mangyari, kumpiyansa si Billy na magiging kapalpakan ang pagpupulong ng mga magulang. Sa sobrang sigla at kumpiyansa, nagyaya pa siya ng ibang guro upang magdiwang sa isang hapunan bago pa man mangyari ang pulong. Lalo na si Leonard Winter, masayang tinanggap ang imbitasyon. Panahon na raw para mag-party at maghintay ng pagbagsak ni Alex Ambrose. Palaging sumusuporta si Lynn Bowen, ngunit ngayon ay labis na siyang balisa. Hindi siya makapaniwala na isang pansamantalang guro lamang ang makakakumbinsi sa mga magulang ng klase 6 na dumalo sa pulong. Habang iniisip niya ang sitwasyon, biglang lumabas ng silid si Alex Ambrose at naglakad papunta sa direksyon niya. Mr. Ambrose, sigurado ka ba bukas? Tanong niya agad. Napakunot noo si Alex, bahagyang nalito kung anong tinutukoy niya. Sigurado ka bang darating ang mga magulang ng klase 6? Ulit ni Lynn. Oo, sagot ni Alex, magaan ang tono. Nag-aalalang lumapit pa si Lynn. Mr. Ambrose, kung sakaling dumating nga sila, pakisigurado lang na magagamit mo ang pagkakataon. Kailangan nilang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa mga anak nila. Alam ni Lynn na ang klase 6 ang pinakamasamang seksyon sa buong paaralan, pinakamagulo, pinakamatigas ang ulo, at walang respeto sa mga guro. At ang mas nakakainis pa para sa kanya, ang mga magulang ng mga estudyanteng ito ay kabilang sa pinakamayaman sa Baltimore, ngunit halos walang kontribusyon sa paaralan. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita ng mga totoong nangyayari, at lalo siyang nababanas sa mga kapwa-guro na halatang naiinggit lamang kay Alex, kaya't tinatrete siya ng malamig at may halong puot. Habang nag-uusap sila ni Alex, hindi nila napansin si Eric na nakatambay malapit sa gate ng paaralan. Nakabantay siya, naghihintay ng oras ng tagpuan, ng kanyang boss. Umaasa si Eric na matutulungan siya ng kanyang boss, na tuluyang tapusin ang problema nila, na si Ginoong Ambrose. Lahat ng kaibigan niya umaasa sa kanya, siya ang tanging pag-asa nila para mapaalis ang bagong guro. At sa likod ng isip ni Eric, buo na ang plano, ngayong gabi, sisimulan na ang pagbagsak ni Alex. Ika-426 na kabanata. Ang piging sa gabi. Pagsapit ng dilim sa gitnang distrito ng Baltimore, unti-unti nang nagsidatingan ang mga tao sa mga club at bar. Stacy, saan ka ba galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Halos kalahating oras na, masiglang bungad ni Eric nang makita ang 3 dalagang papalapit. Si Stacy, gaya ng nakasanayan, ay perpekto ang ayos. Napakaganda niya kaya't napanganga si Eric sa kanyang pagkakasilay. Sanay si Stacy sa pagme-makeup, pinag-aaralan niya ito ng gusto at palaging palido ang resulta. Lalong lumutang ang kanyang ganda sa kakaiba at mapang-akit niyang kasuotan. Sa kanyang pang-itaas ay suot niya ang isang asul na halter top, na hapit sa katawan, at tinernuhan niya ito ng isang napakaikling itim na palda, halos di na pantakip. Hindi maiwasang titigan siya ni Eric at mapaisip, mas maikli pa kaya ang suot niya tuwing tag-init.
Napaka-cute at kaakit-akit ng tatlong babae, at labis ang pagkabighani ni Eric sa kanila. Stacy, nag-eehersisyo ka ba? Halos kasing perpekto na ng katawan mo ang katawan ni Heidi. Puri ni Eric. Alam niyang magugustuhan sila ng boss. Hindi na niya tinawagan si Heidi, dahil alam niyang hindi ito ang tipo ng personalidad na kailangan niya para sa gabing iyon. Ano bang tinititig-titig mo, manyak? Sigaw ni Stacy kay Eric. Sumakay ang apat sa isang taxi at nagtungo sa isang club na tinatawag na The Night Bucket. Pagpasok nila sa madilim na lugar, aninag nila ang mga taong sumasayaw sa ilalim ng neon lights. Isang lalaking nakaitim na may mahabang coat ang lumapit sa kanila. Tiningnan ng lalaki ang tatlong babae at ngumiti. Nanatili ang tingin niya kay Stacy at nagtanong, "Eric, mga kaklase mo ba ito?" Agad namang nagpakilala si Eric. "Boss, siya ang best friend ko, si Stacy." "Stacy, siya si Devon Boardman, ang manager." Nang mapansin niyang parang walang ideya si Stacy kung sino si Devon, agad niyang idinagdag, si Devon ay nagtatrabaho para sa kilalang pamilyang ng Stedman dito sa Baltimore. Nang marinig ni Stacy ang pangalan ng Stedman, bahagya siyang napatigil at nataranta. Kilala niya ang reputasyon ng pamilyang iyon, at tila may kaunting kaba na sumiksik sa kanyang dibdib. Dahil sa koneksyon ni Devon sa pamilyang Stedman, kilala rin siya sa gitnang bahagi ng Baltimore. Kilala rin siya sa pagkakasangkot sa mga negosyong may kadiliman at lihim na interes. Nang mapansin niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Stacy, ngumiti si Devon at mahinahong sinabi, "Ayos lang. Kung kaibigan ka ni Eric, kaibigan din kita. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad." Nagpatuloy siya, "Dahil narito na tayong lahat, umakyat na tayo. Doon tayo sa pribadong silid." Habang paakyat sila sa ikatlong palapag kasunod ni Devon, napansin ni Stacy na kumindat siya sa isa sa mga waiter. Pakiramdam ni Eric ay napakahalaga niya at tuwang-tuwa siya sa sarili. Pagkapasok nila sa silid, agad dumating ang waiter dala ang 10 bote ng mamahaling alak, pati na rin ang ilang pinggan ng prutas at mga masasarap na pagkain. Nang makita ng mga babae ang pagbubukas ng napakaraming bote ng alak, nakaramdam sila ng kaba. May isa na mahinang nagsabi, "Hindi ako pwedeng uminom, 17 pa lang ako. Ayos lang ngayon. Nandito ang amo ko. Mapapahiya ako kung hindi kayo iinom kahit kaunti." "Isang baso lang," sabi ni Eric habang inilalagay ang mga baso ng alak sa harapan nila. "Sige na, tikim lang," dagdag ni Devon habang umiinom siya ng alak. Pagkatapos uminom ng kaunti, unti-unting nawala ang kaba ng mga babae at naging mas kampante sila. Habang tumatagal, hindi nila namamalayang dumarami na ang kanilang naiinom. Makalipas ang ilang oras, naging malabo ang kanilang paningin at naguguluhan na sila. Habang patuloy silang iniingganyong uminom ng mga lalaki, lalong lumala ang kanilang pagkalasing. Hindi sila sanay sa pag-inom ng alak. Nagpatuloy ang gabi sa pribadong silid. Umupo si Devon sa tabi ni Stacy, at unti-unting gumalaw ang kanyang kamay. Sa una, hindi malinaw kung sinadya niya o hindi, ngunit banayad niyang hinaplos ang hita ni Stacy. Nang hindi agad umalis si Stacy, nagsimula itong marahang haplusan ang kanyang hita. Matatag ang loob ni Stacy, at nang mapansin niya ang ginagawa ni Devon, agad niya itong pinagsabihan. "Pakialis ang kamay mo." Ngayon din, mariing wika niya. "Ano bang sinasabi mo?" "Wala naman akong ginagawa," tugon ni Devon, ngunit hindi niya inalis ang kamay niya sa hita ng dalaga. Tumayo si Stacy at lumayo. Mahilig siyang magayos at magsuot ng mapang-akit na kasuotan, ngunit hindi ito nangangahulugang madali siyang bastusin. Tumayo na rin ang dalawa pa niyang kasama, at nagpasya silang umalis. Ngunit bago sila makarating sa pintuan, mabilis silang hinila pabalik ni Devon. Itinulak niya si Stacy papaupo sa sopa at pinigilan itong makawala. Pilit na nagpumiglas si Stacy, ngunit malakas si Devon. Nilapitan siya ng mga kaibigan niya upang tulungan,
Ngunit hindi nila mapigilan ang puwersa ni Devon. Nagalit si Devon. Mga walang muwang na babae. Akala nyo nakakatawa ito. Sa gulat ng lahat, malakas niyang sinampal si Stacy. Napaiyak si Stacy sa sakit at takot. Biglang natauhan si Eric, na kanina'y may tama pa ng alak. Anong ginagawa mo, Devon? Gulat na tanong niya. Tumayo siya sa harap ni Devon upang ipagtanggol si Stacy. Eric, tulungan mo ako. Iyak ni Stacy habang tumutulo ang kanyang mga luha. Agad siyang hinila ni Eric. Tara na Stacy. Halika na, kayo rin umalis na tayo. Ngunit may masamang ngiti si Devon. Humindat siya sa apat na lalaking nakabantay sa labas. Sa isang iglap, pumasok ang mga ito at pinagsusuntok si Eric. Sinipa siya, saka tinadyakan at sinampal ni Devon. Ang kapal ng mukha mong suwayan ako. Sigaw ni Devon sa mukha ni Eric. Bagamat takot si Eric, alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang mga babae. Akala ko ba ang usapan natin ay para lang makipagkwentuhan sila? Sabi mo wala kang tauhan kaya kailangan lang ng kasamang makakapagpasaya sa lugar mo. Wala namang masamang mangyayari sa kanila, di ba? Ngunit ngumisi lang si Devon. Ang tanga mo. Talaga bang naniwala ka sa palusot ko? Tumawa siya at sumigaw sa mga lalaking kasama niya. Gawin nyo na ang gusto nyo sa tatlong to. Hindi nyo na kailangang hintayin ang utos ko. Isa sa mga lalaki ang lumapit at marahas na hinawakan ang braso ng isa sa mga babae. Sa malamig at nakakakilabot na tinig, sinabi niya, "Kung magiging masunurin ka, sisiguraduhin kong masisiyahan ka ngayong gabi." Pilit bumangon si Eric, kahit hirap na hirap. Pilit niyang inilalaban ang sarili para maprotektahan ang mga babae. "Bitawan niyo sila," sigaw niya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.